Magandang umaga po. Salamat sa Panginoon at naririto tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, salamat sa Panginoon at naririto ka. Ang biyaya ng Panginoon na hindi sumusuko sa bawat isa sa atin. Tayo nagpapatuloy sa ating serye tungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ang paksa natin ngayong umaga ay part 2 ng ating paksa noong nakalipas na linggo tungkol sa makasalanang tao. Sinasabi ng Biblia na hindi lamang sina Adan at Eva ang makasalanan, kundi tayong lahat ay makasalanan. Ang sabi sa Roma 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kasama tayong lahat sa pagkakasala at sa kasamaan ni Adan. Sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya kahit ang pinakamabuting taong kilala natin ay hindi nakaabot sa pamantayan ng kabanalan ng Diyos. Ang pamantayan ng Diyos ay 100% na kabanalan at wala kahit isang tao na nakaabot sa pamantayan na iyon. Kumbaga sa exam, ang tanging passing score ay 100%. Puti sa atin, 75% pwede na, ano? Ngunit sa Diyos, 100% lamang. Kahit 99.9% ay hindi katanggap-tanggap. Kailangan ay perfect. Ngunit wala kahit isa man sa ating naka-perfect sa kabanalan at sa katuwiran. At dahil dito tayong lahat ay makasalanan. Maraming bagay tungkol sa Ebanghelyo ni Jesucristo ang mahirap pakinggan at hindi kayang tanggapin ng tao. At isa ito sa pinakamabigat na katotohanan na ang tao ay makasalanan. Dahil sa puso ng mga tao, naniniwala pa rin na sila ay mabait naman at kayang buhayin ang kanilang sarili. Itong sinasabi ng gospel na ang mga tao ay talaga namang makasalanan at suwail ay hindi lamang mahirap tanggapin. Sa iba ito'y nakakagalit, nakakagigil. Napakahalaga na maintindihan natin ang totoong lalim at bigat ng kasalanan. Kapag isinama natin sa katotohanan ng gospel ang malabnaw na kahulugan ng kasalanan o iba kaysa sa sinasabi ng Biblia, malaki ang posibilidad na hindi natin maintindihan talaga ang magandang balita ni Kristo. At noong nakaraang linggo nga ay tinalakay natin ang kahulugan ng kasalanan. Sinabi natin, sin is missing the mark, sin is breaking the heart of God, and sin is breaking the law. Ngayon naman, upang higit na maunawaan natin ang lalim at bigat ng kasalanan, ay tatalakayin natin ang pangit na mukha ng kasalanan. Ayaw sana nating pag-usapan yung mga pangit, ano? Gusto lamang natin yung magaganda. Sabi mo nga sa katabi mo, ayaw mo ba ng pangit? May mga taong masyadong pinagaan at pinababaw ang pagtingin sa kasalanan. At ang ilay nabanggit, ilan sa mga maling pagkakaintindi sa kasalanan ay ito, na ang kasalanan ay isang simpleng guilt or emptiness at lack of purpose. Ang iba naman ay na ito'y isang simpleng nasirang relasyon ng magkauri at magkakapantay na parang away lamang na magkasintahan. O na ito'y isang simpleng negatibong pag-iisip lamang. O ito'y isang simpleng pagkakamali lamang. Ngunit, nung nakaarang linggo din ay naunawaan natin na hindi ganito ang
lamang kagaan ang kasalanan. Kadalasan iniisip ng tao na ang kanilang pagkatao ay tulad lamang ng isang bolang kristal na walang gasgas, galos, o anumang karumihan na, oo nga't makasalanan tayo. Paminsan-minsan ay nalalagyan ng dumi o putik ang pagkatao natin. Pero sa ilalim ng dumi, alikabok, o putik, ang pagkatao naman natin ay flawless at perfect pa rin. Yan ang paniniwala ng ilan. Ngunit kapag ang Biblia ang sinangguni natin tungkol sa ating pagkatao, makikita natin ang tunay na itsura nito. Ang tunay na kalagayan nito. Mauunawaan natin kung gaano kapangit ang kasalanan at kung gaano tayo pinapangit ng kasalanan. Gaano nga ba kapangit ang kasalanan at papaano nga ba ito inilalarawan ng Biblia? Una, ang kasalanan ay malalim at puno ng kadiliman. Ang kasalanan ay hindi panlabas. Hindi ito panlabas, kundi panloob. Hindi lamang nakikita sa panlabas na anyo, ito rin ay nakatambak sa kaloob-looban ng ating pagkatao. At yung nakikita natin sa labas ay reflection lamang o bunga lamang ng kung ano ang mayroon sa kaloob-looban ng tao. Ang mga kasalanan natin sa salita at sa gawa ay hindi kasamaan na paminsan-minsan lamang nangyayari. Dahil lahat ng yun ay bunga ng matinding kasamaan sa ating puso. Tingnan natin sa Mateo 15:19, Matthew chapter 15, verse 19. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Saan daw nanggagaling ang masasamang bagay na ito? Sa puso. Ang pagkatao natin ay hindi flawless at perfect. At ang karumihan natin ay hindi lang sa panlabas, kundi sa kailaliman ng ating puso at pagkatao, naroon ang kasalanang punong-puno ng kadiliman at kasamaan. Nag-uumapaw tayo sa kasalanan at ito'y nanunuot sa ating pagkatao. Hindi ba't kung ang problema ng kasalanan ay panlabas lamang, alisin lamang natin ang mga nakikita nating kasalanan, sapat na yun para sugpuin ang kasalanan sa ating buhay. Ngunit ang ating problema ay higit pa sa ating nakikita. Ang ating problema ay higit pa sa ating nakikita. Ang kaloob-looban na ating pagkatao. Ang bukal na pinanggagalingan ng lahat ng uri ng kasamaan. Hindi ba't yun ang sinasabi ng talata? Sa puso nang gagaling ang masamang kaisipan, pagpatay, pangalunya, lahat ng uri ng kasalanan, ng kasamaan. Ang puso natin ay parang bukal. Parang bukal na walang katapusan. Ganyan kasama ang tao. At kung hindi tayo kahahabagan ng Diyos, ang ating kasamaan ay walang hanggan. Tayo ay walang pag-asa sa ating sarili. Napakalalim ng ugat ng kasalanan dahil ito'y nasa kaibuturan ng ating puso. At dahil dyan, hindi tayo kailangang turuan ng masama para tayo'y matutong gumawa ng masama. Dahil likas sa atin ang kasamaan. Ang sabi sa Efeso chapter 2 verse 3, sa likas nating kalagayan, kabilang tayo sa mga kinapupuotan ng Diyos. Sa likas nating kalagayan, tayo'y kabilang sa mga kinapupuotan ng Diyos. Bakit tayo kinapupuotan? Dahil tayo ay makasalanan. Ang mga maliliit na bata, kahit hindi natin turuan ng masama, mamalay na lang tayo at gumagawa na sila ng masama. Hindi po ba? Dahil ang kasalanan ay naroon na nakatanim sa kanilang puso. Ang sabi ni David sa Awit 51 verse 5, ako'y masama na, buhat ng iluwal,
makasalanan na nang ako'y isilang. Yan ay patunay na ang kasalanan ay nakatanim ng malalim sa ating pagkatao. Wala pa man sa ating nagtuturo ng masama o kahit hindi pa man tayo na i-expose at nai-impluwensyahan ng kasamaan ng mundo. May mga magulang na na-offend kapag kinonfront mo tungkol sa kasalanang ginawa ng kanilang anak. Naniniwala kasi sila na hindi magagawa ng kanilang anak ang gayong klase ng kasamaan dahil ang kanilang anak ay likas naman na mabait. Na para bang hindi makagagawa ng gayong kasamang bagay. Ngunit kung nauunawaan natin kung gaano kasama ang tao, maniniwala tayo na kahit anong kasamaan ay maaari ngang magawa ng kahit sino. Sa gayon, hindi tayo magiging palagay ang loob. Sa halip ay magiging sensitibo ang ating spirito at tayo magiging mapagbantay. Kahit sa atin ng mga mananampalataya, ramdam natin at alam natin kung gaano talaga kasama ang ating puso. Tanungin mo yung katabi mo, nararamdaman mo din ba? Hindi ba? Pabayaan lamang natin ang ating spiritual na buhay at tiyak na mananaig ang kasalanan sa ating buhay. Wag lang tayong manalangin, magbulay ng salita ng Diyos, at dumalo sa mga pagkakatipon, at tiyak na bubulusok tayo pababa. Lalamunin tayo ng kasamaang nakatira sa ating pagkatao. Hindi natin pwedeng ipalagay na ang sino man o tayo man sa ating sarili ay hindi kayang gawin ng anumang kasamaan. Di ba kahit si Pedro ay hindi makapaniwala nang sabihin ni Jesus sa kanya na bago tumilaok ang manok, ay itatatwa niya si Jesus. Kaya nagbabala si Jesus sa kanyang mga alagad ng gabing iyon sa Mateo chapter 26 verse 41. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, dahil alam ni Jesus ang mangyayari, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang spirito'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. Hindi naunawaan ni Pedro na mahina siya sa kanyang sarili, sapagkat ang laman, ang kanyang sinful nature ay mahina. May mga kasalanan na akala lamang natin ay hindi natin kayang gawin o hindi kayang gawin ng iba, ng ating asawa, ng ating anak, o ng sino mang tinitingala natin. Ngunit kung hindi tayo didepende sa Diyos, kung hindi tayo magiging mapagbantay at mapanalanginin, tiyak madadaig din tayo ng tukso. Dahil kakampi ng tukso ang ating likas na pagkatao, ang ating lumang pagkatao. Kapag hindi natin pinapakain at pinatitibay ang ating spiritual na buhay, matakot tayo dahil tiyak na dadalhin tayo nito sa pagkakasala at kabiguan. Saan tayo dadalhin ang ating pagpapabaya sa ating sarili? Sa ating spiritual na buhay? Kapag pinababayaan ng ating mga mahal sa buhay ang kanilang spiritual na paglago, dapat tayong matakot para sa kanila. At kailangan nating gawin ang ating bahagi para mapanumbalik ang kanilang kasiglahang spiritual. Kapag puro trabaho, pag-aaral, o pagliliwaliw lamang ang ginagawa ng mga mahal natin, o maging tayo ay nasa potential danger. Kailangan nating manalangin, magsaway, magpaalaala. At kung tayo ang nasa ganitong kalagayan, kailangan nating matauhan. Kailangan nating gumising. Sabihin mo sa iyong katabi, gising. Kung pinababayaan natin ang ating sariling paglago, kailangan nating gumising. Ang tanong, tayo ba'y papabuti ng papabuti o pasama ng pasama? Nung nakaraang linggo ay tinalakay natin na ang tao'y mas masama kesa ng mga nabuhay noong araw. At yun ang katotohanan. Ngunit tayo mga mananampalataya,
Yang katabi mo, tanungin mo, magtanungan tayo, tayo ba'y papabuti ng pababuti? O pasama namang ng pasama? Tayo ba'y papalapit ng papalapit? O tayo'y papalayo ng papalayo? Alam natin sa ating sarili kung ano ang sagot diyan. Kung tayo'y mas masama kaysa kahapon at mas malayo sa Diyos kaysa kahapon, alam nating mayroon tayong dapat baguhin sa ating buhay. Hindi ba't dahil ang kasalanan ay nakatanim ng malalim sa ating pagkatao, tayo'y palaging malapit sa pagkakasala? Kapag nauunawaan natin ang ating pagkamakasalanan, hindi tayo magiging paglagay loob sa ating sarili. Sa halip, higit tayo magiging mapagbantay sa ating sarili at sa mga taong mahal natin, lalo higit sa panalangin. Hindi tayo maaaring dumepende sa ating sarili dahil tayo nga ay makasalanan. Dahil ang kasalanan ay nandito, nakatanim ng malalim sa ating pagkatao at punong-puno ng kadiliman. Habang buhay tayong makikipagtunggali laban sa kasalanang nakatanim ng malalim sa ating pagkatao. Pangalawa, hindi lamang ang kasalanan ay malalim at puno ng kadiliman, kundi ang kasalanan ay napakarumi. Pinarumi ng kasalanan ang bawat aspeto ng ating pagkatao. Nabahiran ng kasalanan ang bawat bahagi ng ating pagkatao, ang ating pag-iisip, ang ating personalidad, ang ating nararamdaman, ang ating emosyon, ang ating mga desires. Ang lahat ng ito ay alipin ng kasalanan. Naging komplikado ang tao dahil sa kasalanan. Ang paraan kung paano tayo mag-isip, kumilos, makitungo sa iba, dumaman ng mga bagay-bagay, ang ating mga pagnanasa ay nabahiran ng kasalanan. Walang bahagi ng ating pagkatao ang hindi na-corrupt ng kasalanan. Ang sabi sa Roma chapter 8 verse 7, Roma 8:7, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y magiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya magpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. Ang ating pagkatao ay may sariling ina-desire. Kaya nang sinabi dito ay, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, sa kaloob-looban natin ay may mga desires ang ating pagkatao. Napawang makalaman, makasanlibutan, makadiablo. Ang ating pagkatao ay parang nakaprograma at bawat aspeto nito ay nakahilig sa masama. Parang tinta na kapag hinalo mo sa tubig, ay makukulayan at maaapektuhan ang kabuuan nito. Ang kasalanan ay naging bahagi ng bawat sulok ng ating pagkatao. At ang totoo, ang mga bagay sa labas ng ating buhay, hindi iyon ang nagpaparumi sa atin, kundi mismong yung nasa bawat himaymay ng ating pagkatao. Hindi ang mga bagay sa labas ng ating buhay ang nagpaparumi sa atin, kundi mismong ang bawat himaymay nasa bawat himaymay ng ating pagkatao. Hindi external forces ang pinakamatindi nating kalaban, kundi ang ating sarili na nabahiran at naging alipin ng kasalanan. The same na verse na nabanggit ko kanina sa Mateo chapter 15 verse 18 ay nagsasabing, ang nagpaparumi sa tao ay ang nanggagaling sa puso. We are being defiled from the inside, not from the outside. Marumi ang tao dahil marumi ang kanyang puso. Nakakagawa ang tao ng iba't ibang klaseng kasalanan dahil marumi ang kanyang puso. Kaya hindi natin maaaring isisi sa iba kung kaya nagawa natin ang isang kasalanan. Hindi natin pwedeng i-justify ang ating sarili sa ating kasalanang nagawa. Hindi natin maaaring idahilan
na kaya tayo nagtaksil ay dahil una tayong pinagtaksilan o kaya nagkasala tayo dahil tayo'y tinukso. Sa halip dapat nating kilalanin na nagkasala tayo dahil ang totoo'y marumi ang ating puso. Ang sabi ni Yahweh sa Jeremias, Kabanata 17, talata 9, Jeremiah chapter 17, verse 9. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Sa iba't ibang salan, tiningnan ko ang ibig sabihin. Kung paano isinalin. Ang ating buong pagkatao ay pinakamandaraya. Sa ibang salin, desperately sick, incurable, too sick to be healed. Kung baga sa cancer ay stage 4. Kung hindi maghahimala ang Diyos, alam natin pag stage 4 cancer, kung hindi maghahimala ang Diyos ay talagang wala na yun. Wala nang pag-asa yun. We are desperately sick. Ang puso natin ang puso ng tao, wala nang lunas ang kabulukan. Aminin man natin o hindi, ganyan karumi ang ating pagkatao at ganyan tayo kahirap unawain. Ganyan kahirap unawain ang ating puso. At ang katotohanan ito ay dapat magdala sa atin sa kapakumbabaan. Kahit pa nga tayo mga tinubos na ni Kristo, in reality, nananatiling makasalanan ang buo nating pagkatao. Dahil nga lang sa ginawa ni Kristo, kaya tayo nagiging malinis sa harapan ng Panginoon. But we are still desperately sick on our own. Kahit ang ating sarili din natin maunawaan, paano pa kaya ang iba? Minsan ba'y dumadating kayo sa pagkakataong mismo ang sarili niyo hindi niyo maunawaan. Ang puso ng tao ay pinakamandaraya, sabi sa talata. Kahit tayo ay dinadaya ng ating puso, kaya napapaniwala tayo ng ating puso kahit na mali na ang mga ninanasan nito. Ang marumi at ang masama ay maaaring maging malinis at matuwid sa ating paningin dahil mandaraya ang ating puso. Ano pat ang pangangalon niya ay tinawag ng iba na pag-ibig. Ang LGBTQIA+ ay tinawag ng iba na freedom of expression. Ang samot-saring kasamaan at kasalanan ay binigyan ng tao ng magandang katawagan dahil ang puso ng tao ay pinakamandaraya. Wala nang lunas ang kabulukan ng puso ng tao. Gayunpaman, hindi nauunawaan ng tao kung gaano kabulok at karumi ang kanyang pagkatao at kung gaano siya kawalang kapag-asa. Ngunit naunawaan ni Isaias kung gaano siya karumi at kahabag-habag nang mamalas niya ang kabanalan ng Diyos. Ang wika niya sa Isaias chapter 6 verse 5. Kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita kay Yahweh, ang makapangyarihang hari. Ang tanong, noon lamang ba nalaman ni Isaias kung gaano siya kamakasalanan? Hindi ba't yun ay isang katotohanang matagal ng realidad sa kanyang buhay? Yan ay isang patunay na sa kabila ng ating karumihan, kumikilos tayo at itinuturing ang ating sarili na para bang hindi tayo madumi. Ang pakiramdam natin tayo'y mabuti, malinis, higit na malinis at mabuti kaysa sa iba. At marirealize lamang natin kung gaano tayo karumi kapag namalas natin at naunawaan natin kung gaano kabanal ang Diyos. Pag panagtabi ang kabanalan ng Diyos at ang ating karumihan, saka lamang natin marirealize kung gaano tayo karumi.
Hindi natin nare-realize ang ating karumihan dahil inihahambing natin ang ating sarili sa kapwa natin, mga tao na makasalanan. Kaya kahit nagbabasa na tayo ng Bible, ang nakikita natin ay ang kasalanan ng iba. At nakikita natin ay mabuti tayo dahil mas masama ang iba sa tingin natin kaysa sa atin. Feeling natin hindi tayo masama o hindi tayo gaanong masama. O at least mas mabuti tayo, pa din naman tayo kaysa sa iba. Ang ating kabutihan na ibinabase lamang natin sa pamantayan ng tao. Ngunit ang totoo, tulad ng bawat taong makasalanan, napakarumi din natin. Pinapangit ng kasalanan ang bawat aspeto ng ating pagkatao. Nilikha tayo ng Diyos na kalarawan niya sa kabanalan at katuwiran. Ngunit pinapangit naman tayo ng kasalanan. Actually, pumapangit tayo hindi sa panlabas nating anyo, kundi sa panloob nating kalagayan. Pangatlo, pangit na mukha na kasalanan. Ang kasalanan ay napakalupit. Inalipin at ginawang sunod-sunuran ang tao. Sa Roma chapter 8 verse 7. Nandun po ba kayo? Nariyan pa po ba kayo? Roma chapter 8 verse 7. Kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y magiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya magpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. Nang pumasok ang kasalanan, nawala ng kontrol ang tao sa kanyang sarili. Nalaman nga ni Eva at Adan kung ano ang mabuti at masama, ngunit nawalan sila ng kakayahang piliin at gawin ang mabuti. Napailalim sila sa kapangyarihan ng kasalanan at maging ang lahat ng tao. Kaya kahit anong pagsisikap ang gawin ng tao, mananatili siyang alipin ng kasalanan. Sadyang hindi natin magagawang magpasakop sa batas ng Diyos sa ating sariling kakayahan at pagsisikap. Ang tao ay naging alipin ng malupit na Panginoon, ang kasalanan. Hindi ba, ang Diyos na rin mismo ang naglarawan kung gaano kapangit ang kasalanan sa Genesis chapter 4 verse 7b. Ang sabi niya, ni Yahweh kay Cain, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangan pagtagumpayan mo ito. Paano inilarawan ng Diyos ang kasalanan? Ito daw ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang para lupigin ang tao at pagharian. Nang suwayin ni Adan ang Diyos, pumasok ang kasalanan sa mundo at mula noon, ang kasalanan ay nabuhay sa puso ng tao. Nakatira sa kaibuturan ng puso ng tao. Binabalaan ng Diyos si Cain laban sa kasalanan, na ito'y laging nag-aabang upang lupigin siya at pagharian, na kung hindi niya mapapagtagumpayan ito, na kung hindi niya mapapaglabanan o marurule over ang kasalanan, ang tao ang idodominate nito. Siya ay idodominate nito at wawasakin. Ang problema, sa hardin ng Eden pa lang ay nagpailalim na ang tao sa kasalanan at mula nooy naalipin siya nito. Ang tao ay nawalan ng kakayahang sumunod sa batas ng Diyos. Sinira ng kasalanan ang lahat ng mabubuting bagay sa ating buhay. Alam nating hindi natin dapat iniisip, hindi natin dapat nararamdaman, at ikinikilos ang isang bagay, ngunit yun ang nananaig sa atin. Naranasan nyo na ba yun? Hindi rin natin maunawaan kung minsan ang ating sarili. Nakaka-relate tayo ng sabihin ni Pablo sa Roma chapter 7 verse 15, hindi ko maunawaan ang aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko, bagkus ang bagay na kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Ngayon,
Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, sinasang-ayunan ko na mabuti nga ang kautusan. Verse 17. Kaya hindi na ako ang may kagagawa niyon, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Anong naging epekto ng kasalanan sa ating pagkatao? Hindi ba ang isinasalaysay ni Pablo ay larawan ng isang taong nawala ng kontrol sa kanyang sarili? Sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko, bagkus ang bagay na kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Hindi ba ilarawan ng isang taong wala ng kontrol sa kanyang sarili? Ano pa ang naging epekto ng kasalanan sa ating pagkatao? Nawalan tayo ng kakayahang gawin ang mabuti. Sa verse 19, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Hindi lamang yun, nawala tayo ng kalayaang piliin ang mabuti. We have totally lost control. The ability, the freedom to do what is right. Ang tao na siyang pinagkalooban ng Diyos sa pasimula ng kapamahalaan sa lahat ng bagay sa mundo, ngayon ay napasailalim sa paghahari ng kasalanan. Nakikita ba natin kung gaano masalimuot ang ating buhay? Tayong lahat ay naging mga alipin ng kasalanan, sunod-sunuran sa lahat ng masasamang nasa ng laman. Kung anong maibigan ng tao, yun ang kanyang ipinupursu. Naranasan natin yan bago tayo makakilala kay Kristo at hanggang ngayon, ang impluwensya ng kasalanan ay nananatili sa ating pagkatao. Ako'y laking simbahan. Mga grade 1 pa lamang yata ako. Naririnig ko na ang salita ng Diyos. Pagdating sa simbahan, pagdating sa bahay, walang ibang pinapakinggan kundi ang salita ng Diyos. Palagi kaming maghapon hanggang sa gabi, lagi kami nakikinig sa 702 DZAS, kung alam niyo yun. Kaya, bata pa lamang ako, ay alam ko na kung ano ang tama at kung ano ang mali. Gayon naman sa kaloob-looban ng aking puso at isip, ay meron akong kasalanang itinatago. Alam kong mali yun at sinisikap ko naman sa aking sarili na mapagtagumpayan yun. Ngunit doon at doon pa din ako bumabagsak. Dahil nga natamnan ng salita ng Diyos ang puso ko, sa tumingin makakagawa o makapag-iisip ako ng masama, nagigilty ako, nalulungkot ako, natatakot ako. Ang pakiramdam ko'y pagod na pagod ako. Nalabanan yung kasamaang nasa puso ko. Hanggang sa katagpuin ako ng Diyos nung ako'y second year high school, naunawaan ko kung gaano ako kamakasalanan at walang kakayahang gawin ang gusto ng Diyos. At isinuko ko ang buhay ko sa paghahari ng Panginoong Jesus. At mula noon, naranasan ko ang pagtatagumpay laban sa kasalanan. Hindi pa perfect, ngunit may pagtatagumpay. Ang point ko ay ito, na sa ating sariling pagsisikap, sa ating sariling magagawa, hindi talaga natin mapapagtagumpayan ang kasalanan dahil tayo'y alipin ito. Lubos tayong pinahihirapan ng kasalanan. May mga taong alipin ng alak, sigarilyo at iba't ibang masasamang mga bisyo. Alam naman nila na masama yun. Masama ang ibubunga nun. Pero hindi nila mapigilan ang kanilang sarili.
Kahit pa nga nakalagay na sa kahon ng mga sigarilyo, ang mga larawan ng malulubhang sakit na dulot nito, tuloy pa din ang bili kahit mahal. Patuloy na winawasak ang kanilang sarili dahil sila ngay mga alipin ng kasalanan. Alipin ng kanilang masasamang pita. Ang mga patutot at ang mga pumapatol sa kung sino-sinong babae o lalaki ay tuloy pa din sa paggawa ng kabuktutan. Kahit alam naman nilang pwede silang mahawa ng sakit. O kahit alam naman nilang masisira ang kanilang buhay at pamilya. Hindi ba? Ganyan kalupit ang kasalanang umalipin sa tao. Tama ang sabi ni Pastor Manny noong nakarang linggo na kung hindi sa biyaya ng Diyos na gumagawa sa ating mga mananampalataya, tayo man ay magpapakasamang tulad ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Ganyan kalupit ang kasalanan. Pang-apat at panghuli, ang kasalanan ay kasuklam-suklam. Ano nga yung apat? Ang kasalanan ay malalim at punong-puno ng kadiliman. Pangalawa, ang kasalanan ay napakarumi. Pinarumi nito ang bawat aspeto ng ating pagkatao. Pangatlo, ang kasalanan ay napakalupit. Ginawa tayong sunod-sunuran. Pang-apat at pangwakas, ang kasalanan ay kasuklam-suklam. Ang sabi sa Awit chapter 5 verse 4, ikaw ay Diyos na di nalulugod sa kasamaan, sa maling gawain di mo pinapayagan. Mga maling gawain di mo pinapayagan. Ang mga palalo'y di makatatagal sa iyong harapan. Mga gumagawa ng kasama ay iyong kinasusuklaman. Pinupuksa mo, Yahweh, ang mga sinungaling, galit ka sa mamamatay tao at mga mapanlamang. Papaano tinitingnan ng Diyos ang kasalanan? Naniniwala ako na kung papaano tinitingnan ng Diyos ang isang bagay, gayon nga ang tunay na anyo o mukha nito. At gayon din naman natin dapat na tingnan ito. Ang kasalanan ay hindi nakapagbibigay lugod sa Diyos. Ito'y kasuklam-suklam. Sa kanyang paningin, hindi ba't ang pagkasuklam ay isang napakabigat na salita? Pag sinabi natin, kinasusuklaman kita, ibig sabihin, wag kang magpakita sa akin. Napupuot. Nasusuklam. Yan ay nagpapahayag ng matinding disgust. Bakit ikinukubli ng Diyos ang kanyang paningin sa makasalanan? Dahil kinasusuklaman niya ang kasalanan. Para ipahayag ang labis na pagkasuklam, ikinukubli ng Diyos ang kanyang mukha. Tungkol sa Panginoong Jesus, ito ang sinasabi sa awit sa Psalm chapter 45 verse 7. You have loved righteousness and hated wickedness. At dahil ang kasamaan ay nasa kaibuturan ng puso ng bawat tao, tayong lahat ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Sa mabuting balita, Biblia, yung awit 45 verse 7 ay nagsasabing, ang matuwid ay mahal mo, sa masamay namumuhi. Sa likas nating kalagayan, tayo ay kinamumuhian ng Diyos. Tayo yung mga kaaway ng Diyos. Ang kasalanan ay hindi nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos, bagkus lubos na kinapupuotan at kinasusuklaman ng Diyos. Ang totoo, hindi natin kailangan makagawa muna ng mga karumaldumal na krimen ayon sa batas para kapuutan tayo ng Diyos. Bagaman, mas lalong mabigat ang kaparusahan sa impyerno ng mga taong nakagawa ng ganong mga krimen, pagpatay. Naunawaan natin na ang kasalanan ay missing the mark, breaking the heart of God, breaking the law. At alam nating lahat tayo ay sumablay dito. Lahat tayo, sa likas nating kalagayan ay kinapupuotan ng Diyos. At walang sino man sa atin ang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa kabila ng napakapangit na mukha ng kasalanan, mas pinili ng tao ang kasalanan.
Dahil ito'y mapanlinlang. At ang puso ng tao ay mandaraya. Ang kasalanan ay nagkukubli sa isang waring magandang anyo. Kung tiningnan ni Eva at Adan ang kasalanan sa tunay na anyo nito, hindi sana nila piniling suwayin ang Diyos. Ang problema sa ating mga tao, dahil nga ang ating buong pagkatao ay nakalihis, nakahilig sa masama, ang tingin natin sa kasamaan ay kaakit-akit sa halip na kasuklam-suklam. Nakapandidiri, ngunit para sa atin ay appealing and pleasant. Ang maling pagtingin sa kasalanan ang nagtutulak sa atin para manatili dito o i-entertain at tanggapin ito. Tanungin mo nga ang iyong katabi, papaano mo tinitingnan ang kasalanan? Kailangan natin ng kahabagan ng Diyos. Kailangan mabuksan ang mga mata nating espiritual para makita natin kung anong tunay na anyo ng kasalanan. Mga kapatid, gaano kapangit ang kasalanan? Iniisa-isa natin kung gaano kapangit ang kasalanan. Bakit? Para ituring natin ito kung paano ito itinuturing ng Diyos. Kapag nabuksan ang ating mga matang spiritual, makikita natin kung gaano nakapandidiri ang kasalanan. Kung hindi natin kinasusuklaman ang kasalanan, mayroon tayong problema. Ngunit kapag nabuksan ang ating matang spiritual, makikita natin kung gaano nakapandidiri ang kasalanan. Ang dating ipinagmamalaki nating kasalanan ay ikakahiya natin, ang sabi ni Pablo sa Roma chapter 6 verse 21. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Ang kasalanan ay nagdadala sa tao sa kahihiyan. Ngunit hindi tayo nahihiya hanggat hindi natin nauunawaan kung gaano ito kasuklam-suklam. Mayroon bang magandang mapapala ang tao kung patuloy na pipiliin ang kasalanan? Wala. Kailangan nating talikuran ang kasalanan na parang pinandidirian natin ito kung nais nating tanggapin tayo ng Diyos. At higit sa lahat, kailangan nating maunawaan na ang kasalanan ay mayroong kabayaran. Para ma-appreciate natin ang mabuting balita, kailangan nating maunawaan muna ang masamang balita. Yan ang sabi natin nung nakaraan pa. Ang sabi sa Roma chapter 6 verse 23, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Iyan ang isang masamang balita. Tayo ay mga alipin ng kasalanan at walang kakayahang iligtas ang ating sarili. Kaya wala tayong ibang pupuntahan kundi ang pagbayaran ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan. Hindi lamang ito pisikal na kamatayan, ito'y kamatayan ng kaluluwa, ang sapilitang paghihiwalay ng ating makasalanan at kahabag-habag na sarili mula sa presensya ng Diyos na makatarungan at banal. Nang maunawaan ni Pablo kung gaano katindi ang epekto ng kasalanan at kung gaano siya napapahamak dahil sa kanyang mga kasalanan, ganito ang naibulalas niya sa Roma chapter 7 verse 24. Kung dadamhin natin ang emosyon ni Pablo nang sabihin niya ito, kahabag-habag ang kalagayan ko! Exclamation mark. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang sabi ni Pablo, kahabag-habag ang kalagayan ko. Dumating na ba tayo sa kalagayang iyon na naunawaan nating totoong kahabag-habag ang ating kalagayan? Ganyan ang ating kalagayan. Lahat tayo'y ganyan ang kalagayan. Tayo'y tunay na kahabag-habag.
Ang kasalanan ay nakatanim na malalim sa ating pagkatao. Ang puso natin ay punong-puno ng kadiliman. Tayo'y mga alipin ng kasalanan. Tayo'y napakarumi at kasuplam-suplam sa harapan ng Diyos. Ngayon nating sabihin kung anong kalagayan natin. Kung hindi tayo kahabag-habag, tayo'y kahabag-habag. Nakikita ba natin kung gaano tayo kamakasalanan? Kung gaano tayo pinapangit ng kasalanan? Kung gaano tayo napapahamak dahil sa ating pagiging makasalanan? Ngunit ang magandang balita ay naparito si Kristo para iligtas tayo sa ating kasalanan. Diyan sa kasalanan nakatira sa kaibuturan ng ating puso. At siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Ang sabi ni Pablo, sino magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Who would dare stand before the Holy God? Sa ating likas na kalagayan, wala kahit isa sa atin ang maaaring makalapit sa banal na harapan ng Diyos. Ngunit may kaisa-isang paraan ang Diyos para makalapit tayo sa Kanyang banal na trono. At yun ay ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi pa sa Hebreo chapter 4 verse 14, magpakatagtag kayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng para ay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Verse 16, kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at doon kakamta natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Sa lumang tipan, kailangan pa nilang ang mga tao ay nakadudulog lamang sa Diyos sa pamamagitan ng mga saserdote. Indirectly. Ang maaari lamang pumasok doon sa kabanal-banalang dako kung saan naroon ang presensya ng Diyos ay ang mga saserdote. Ngunit kahit ang mga saserdote ngayon ay makasalanan din tulad natin, tulad nila. Kaya kinakailangan din muna nilang mag-alay ng mga handog sa Diyos sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng mga tao at ng kanilang mismong mga kasalanan. Kapag ang karaniwang tao ay pumasok doon, tiyak na mamamatay. Kapag sino mang hindi pinaging dapat ay pumasok doon, sila'y mamamatay. Ngunit ngayon, ano ang ginawa ni Kristo para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan? Nabuhay si Jesus ng perpekto. Ang sabi sa talata, siya'y tinuksong tulad natin sa lahat ng paraan. Ngunit hindi nagkasala. Si Jesus ay nabuhay ng perpekto. Ipinamuhay niya ang isang matuwid na pamumuhay na hindi natin kayang ipamuhay. At namatay siya sa krus para bayaran ng ating mga kasalanan upang maipresenta tayo sa Diyos Ama na banal. Namuhay siya ng perpekto at siya lamang ang nasumpungang karapat-dapat na maging handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan nating lahat. Kaya't ang paanyaya ng salita ng Diyos ngayong umaga, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Tunay na kahabag-habag ang ating kalagayan. Ngunit ang Diyos ay mahabagin. Lumapit lamang tayo sa Diyos. Ngayon, sa diwa ng kapakumbabaan at pagsisisi, kakamta natin ang habag at kalinga ng Diyos. Gaano man tayo kasama, gaano man karumi ang ating kahapon.